Ito mga balitang ito mga kababayan, pag nakaabot ito sa ICC, sa mga judges ng ICC na gustong patalsikin ni Digong, yun ang balita. Mamaya doon sa susunod nating video, yung pag-usapan po natin para hindi kayo makonfuse sa mga topics. Isa-isa lang na topic po. Pero sabihin ko na sa inyo, gustong ipatanggal yung mga judges mismo ni Digong. Pinitisyon mga kababayan ng kanyang abogado. Judge na yung gustong ipatanggal. Dito naman sa Pilipinas, yung mga appointee ni Digong, ito po, reverse yung acquittal ni Laila de Lima. So pag nakarating ito mga kababayan, possibly, siyempre, ang bilis ngayon po, instantaneous flow ng mga balita. Lalo mga kababayan na i-deny siguro yung petisyon ng defense na si Digong. Di ba gusto nilang makabalik dito? Si Digong. Hindi pumayag po yung mga judges kasi po lumalabas napakalakas pa ng influence. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano, Albayano vlogger, and dating mainstream media practitioner. So ngayon, pag-usapan natin po yung nangyari kay Laila de Lima na ang sabi po, baka daw si Laila de Lima bumalik sa kulungan. Nireverse po ng CA yung naging desisyon ng korte na nag-acquit sa kanya sa kasong yung drug-related case na final laban sa kanya nung previous administration na nag-result po sa pagkakulong niya na almost 7 years. Ang nagsabi po na baka bumalik sa kulungan si Panelo. Ayan status quo means custody. Panelo says de Lima may be jailed again after CA reversal. Lang itong mga legal opinions ni Panelo po, most of the time sablay. Itong kabayan natin, kababayan niya si de Lima, taga-Iriga si de Lima, Iriga City sa Camsor, taga Naga City si Panelo. Yan lang siyempre, si Panelo, suportador ni Digong, ganun talaga po. Si de Lima po, kalaban ni Digong, isang dilawan, nanindigan po sa war on drugs, laban sa war on drugs ni Digong. O ngayon, ibigay ko sa inyo, ano yung nangyari? Bakit ganon? Lumabas mga kababayan sa balita ngayon, kahapon, na yung sumulat ng desisyon ng reversal sa acquittal ni de Lima, appointee ni Digong. Kaya may mali siya po. Usap-usapan tuloy ngayon dahil sa pagtanggap ni de Lima ng offer ni Speaker Martin Romualdez doon sa pagiging member ng prosecution panel sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Anong tingin ninyo? Yun ba ang dahilan na dahil sa tinanggap ni de Lima yung offer ni Martin Romualdez? O baka wala mga relasyon mga kababayan? Ano yung inyong pananaw? Baka nagkataon lang kasi sa totoo lang mga kababayan, tanggapin hindi tanggapin ni Laila de Lima, isa lang naman siya yun sa mga magiging house prosecutor sakali. Ang daming mga dekalibring abogadong members ng Congress ang bumubuo po sa House Prosecution Panel. Yan lahat ito mga abogadong di kampanaryo po, hindi lang di kampanilya, kampanaryo na. Mga batikang abogado, mga naging trial lawyers, mga kababayan, nung hindi pa sila members ng Congress. Talagang piling-pili. Dito pa lang kay Jinky Luistro po, ng Batangas, tingin ko mamimilipit na si Sara Duterte. Isa pa lang sa mga House Prosecutor siya. Dito nga kay Joel Chua mga kababayan, during the investigation sa confidential funds, namilipit na si Sara. Pati yung mga staff ni Sara mga kababayan, isa-isang itinakbo sa ospital. Sunod-sunod, mga kababayan na nanikip yung dibdib, hindi makahinga kasi pinipigil mga kababayan na magsalita ng katotohanan. Pag tinututukan ng matatalim na mata ni Sara Duterte yung kanyang mga staff,
naninikip yung dibdib. Yun ang dahilan kung bakit sunod-sunod na tinakbo sa ospital. Yan, sa pagtatanong pa lang yan ni House Prosecutor, magiging House Prosecutor Joel Chua. Nag-survive doon sa pag-atake mga kababayan ni Sara Duterte sa kampanya. Ito niya yung apple, isaksak mo nga ito sa bibig ni Joel Chua hanggang mabilaukan, hanggang mamatay. Nagka-survive po siya. Si Valeriano pala panalo. So ang naging ang natalo lang si Benny Abante, pero konti man lang yung lamang. Kaya sabi nga natin, si Benny Abante, hindi man po siya House Prosecutor. So tingin nila mga kababayan, itong pagtanggap ni Laila de Lima na maging member ng House Panel, may koneksyon itong pa-reversal. Mga duda man lang. Kasi at sabi, appointee ni Digong, yung CA Associate Justice mga kababayan na sumulat ng resolusyon. Ito siya. Report ito ng Impact Leadership. Yan Impact Leadership. Duterte appointees in CA reverse de Lima acquittal a day after she joins BP impeachment panel. May mali siya yung kwento, mga kababayan. Pero sa paniwala natin, pwede. Di ba? Malamang. Ngayon, ano yung tingin ninyo mga kababayan? Post your comments para marinig, malaman ng ating mga kababayan. Gusto ko po, may mga reactions po kayo sa mga topics natin, sa mga discussions natin po. Hindi lang yung daldal ng daldal dito. Di ba? Yan The Court of Appeals, 8th Division, composed mostly of appointees of former President Rodrigo Duterte, has reversed the 2023 acquittal of former Senator Laila de Lima in one of her drug cases just a day after she accepted House Speaker Martin Romualdez's invitation to join the prosecution panel in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito mga balitang ito mga kababayan, pag nakaabot ito sa ICC, sa mga judges ng ICC na gustong patalsikin ni Digong, yun ang balita. Mamaya doon sa susunod nating video, yung pag-usapan po natin para hindi kayo ma-confuse sa mga topics. Isa-isa lang na topic po. Pero sabihin ko na sa inyo, gustong ipatanggal yung mga judges mismo ni Digong. Pinitisyon mga kababayan ng kanyang abogado. Judge na yung gustong ipatanggal. Dito naman sa Pilipinas, yung mga appointee ni Digong, ito po, reverse yung acquittal ni Laila de Lima. So pag nakarating ito mga kababayan, possibly, siyempre, ang bilis ngayon po, instantaneous flow ng mga balita. Lalo mga kababayan na i-deny siguro yung petisyon ng defense na si Digong. Di ba gusto nilang makabalik dito? Si Digong. Hindi pumayag po yung mga judges kasi po lumalabas napakalakas pa ng influence ni Digong pati sa mga korte natin. So talaga niya hindi yung temporary liberty na iningi ng defense, baka hindi po pagbigyan kasi ito yung patunay na malakas ang influensya ni Digong dito sa ating bansa. Nakalabas na si de Lima, na-acquit na po, na-reverse pa. So patunay mga kababayan na tama lang yung kaso na crimes against humanity in relation sa AGK, hindi na i-file dito sa Pilipinas kundi sa ICC. Kasi hindi magkakahustisya rito sa Pilipinas yung mga biktima ng AGK. Ito nga, dating senador, natanggal sa pagkasenador. At hindi na nakabalik sa Senado, botit nanalo as ML party list representative. Ngayon, tinanggap yung offer ni Martin Romualdez na maging party ng House Prosecutor laban sa anak ni Digong na si Sara Duterte. Ito na yung sumunod na pangyayari na reverse. Just a day after she accepted House Speaker Martin Romualdez's invitation to join the prosecution panel in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
The CA ruling made public on Thursday, kahapon po, May 15, granted a petition for certiorari filed by Solicitor General Medardo Guevara, Duterte's former Justice Secretary. The reversal paves the way for further litigation despite De Lima's earlier acquittal by a lower court. Itong si Associate Justice Eleuterio Bathan, a Duterte appointee, penned the decision. Siya po yung sumulat. He was joined by fellow Duterte appointee, Justice Florencio Mamawag Jr. and Division Chair Justice Nina Antonio Valenzuela, who was appointed by former President Gloria Macapagal Arroyo, na best friend ni Sara Duterte at ni Digong. O diba? Na nag-ambisyon mga kababayan na i-take over sana noon, ikudita si Martin Romualdez na nagresulta sa pagkagalit ni Sara at tinawag si Martin at tambaluslos. You see, mga kababayan? Kaya sabi dito sa balita, De Lima, who is set to take a congressional seat through the ML party list, will remain free while her legal team appeals the decision to the Supreme Court. De Lima's inclusion in the House panel prosecuting Duterte's daughter, the Vice President, has fueled speculation about political motivation behind the CA decision. Hindi mo talaga maaalis, siyempre magdududa yung mga tao. Bakit nangyari? After na tanggapin yung offer ni Martin Romualdez na maging parte ng House Prosecution Panel laban kay Sara Duterte, itong si Laila de Lima. Pero that notion mga kababayan, masama. Kasi dapat po ang ating mga korte hindi po na-impluensya ng politika. Kasi paano ka pa magtitiwala sa ating judicial system? Sa judiciary po, dapat may independence po ang ating judiciary. Kaya masama ito. Hindi maiwasan mga kababayan na magduda na sa ating judicial system. Yung ating mga mamamayang Pilipino. Sabi nga, itong mga pangyayaring ito, garapalan, di ba? So yun ang mga masasamang kaganapan mga kababayan ngayon. Pero sabi nga natin sa ating analysis mga kababayan, imbes makatulong ito doon sa petisyon ng defense ni Digong, malamang makasama pa. Kahit yung mga reactions ng mga tao po, basahin ko sa inyo yung mga reactions ng tao. Mga netizens natin, no? Sabi ni Adriatico Raim, see the main reason why our country should regain our membership in the ICC. Sabi ni Rona Tibahares, this just prove how rotten our justice system in the Philippines. Kaya tama lang talaga na sa ICC litisin si Digong. Kita ninyo ang mga reactions ng mga netizens? Backfire muli mga kababayan. Sabi ni Malo Reyes, Duterte legacy of unprofessional bullies are still at it. Sabi ni Danny Flores, start to impeach the justices. Pero sabi po ni Attorney Jesus Falces, in short, hindi na-justify ng judge nang maayos yung desisyon niya. Sa saligang batas o sa konstitusyon kasi, decisions of courts are required to state the facts in the law on which the decision is based. So hindi makukulong si De Lima dahil binaliktad ang acquittal. Ang mangyayari lang, inutos ng CA na ayusin ng RTC ang desisyon at mag-explain ng maayos. Yun lang yun, kaya chill lang kayo. Sabi ni Roy Lobo, the President must look into this reversal decision as it seems to be a deliberate utang na loob. Payback time for Duterte appointees. The decision gave a very clear political color and a vision of Duterte appointees be worked out. Color. Hindi man po dyan makikialam yung Pangulo, hindi na yan trabaho. Kundi, bala na po yung defense ni yung mga defense counsels ni Laila de Lima, yung legal team niya. Anyway, sabi ni Laila de Lima, inaayos na yan, pinag-aaralan ng kanyang legal team. Ayan sabi niya, katakataka itong desisyon na ito na misto lang pinauulit ng CA ang pagkakasulat ng desisyon ng RTC dahil daw hindi ito masyadong malinaw. Nais ko ring linawin na hindi sinabi ng CA na reverse ang aking acquittal, kundi
pinapaayos lamang nito ang laman ng desisyon na sa aming palagay, hindi na kinakailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Hindi ito magiging hadlang sa pagbabalik ko sa serbisyo publiko at ipagpapatuloy ko ang aking preparasyon sa pagsulong ng hustisya at reforma sa Kongreso. Sabi dito, Laila to appeal, CA ruling says acquittal still holds. Itong statement mga kababayan ni Panelo, alatang panggatong lang. Karamihan po, madalas itong mga statements po ni Panelo, laging sablay po. Walang tumama. Yan sabi ni Panelo. Status quo means custody. Pwede daw na makulong muli si De Lima after the reversal. Wala mang reversal, sabi ni De Lima. Pinapaliwanag lang. Wala mang reversal sa desisyon. Yan, sabi ni Panelo. Kung null and void ang absuelto mo, ibig sabihin, balik ka sa dating status. Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void ang absuelto mo, kung naging batayan ng release mo, dahil absuelto ka, paano? Di dapat ibalik ka, sabi ni Panelo. Kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama sa impeachment prosecution team? Halimbawa pa, Panelo, totoo yung sinasabi mo na malabo man kasi wala mang reversal. Pinapaliwanag lang. This only a matter of clarifying the RTC's decision in response to the questions raised by the CA. So this is simply an issue of explanation and not of substance. Kaya lang yung kwento, yung pagkasulat ng mga balita, reversal ng acquittal. Kaya yun na yung kumalat na kwento. Pero pag tiningnan mo, wala mang reversal. Pag binasa mong mabuti, yung naging resolusyon, wala mang ganon, sabi ni Laila de Lima. Ngayon, balik tayo sa argumento ni Panelo. Halimbawa pa, totoo yung interpretation po ninyo. Isa lang naman si Laila de Lima sa mga House prosecutors. Nakadagdag lang siya. Nandyan pa si Chiljuk, no? At yung mga dating members, dalawa man lang yung nabakante po Kasi yung iba natalo. Tulad ng aming ako Bicol congressman na si Atty. Jill Bungalon, natalo sa eleksyon. At yung isa pa, yung mga dating members po na inappoint ng House panel, na maging member ng House panel, mga dekalibring abogado. Kaya it is a non-issue po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kahit hindi pa dumagdag si Laila de Lima at saka si Chel, kayang-kaya ng mga original members ng House panel para i-prove ang nakasulat na 7 articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Pinapalakas mo lang, Panelo, ang loob ni Sara. Pero ang totoo niyan, yung kampo po ninyo, hindi na haros makatulog kasi patong-patong na problema ang inyong kinakaarap at sunod-sunod na siya. Yung pagbagsak ng mga Sword of Damocles. Si Atty. Roque po, full pledge ng pugante, nag-issue na ng warrant of arrest. Mga kababayan, yung judge, inisyuhan na po ang illicit judge laban kay Atty. Harry Roque. Pero si Panelo, mga kababayan, kasi kaaway niya si Atty. Harry Roque, challenge ngayon si Atty. Harry Roque, umuwi ka na niya. You see, sila nag-aaway, mga kababayan. Ayan sabi ni Atty. Panelo, no, I do not think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. You see, Atty. Harry Roque, yung dati mong kasama sa administrasyon ni Digong, hindi naniniwala sa argumento mo na political persecution ang ginagawa sa'yo. Abogado ka man daw, harapin mo na. Ito si Panelo po. Sabi ko sa inyo, inconsistent sa mga posisyon niya. Confused na rin itong kababayan ko. Kasi galit siya kaya Iwan ko kung anong dahilan kung bakit hindi sila magkasundo ni Atty. Harry Roque. Sa isang interview nga, tinanong kung
Ano masasabi niya kay Atty. Roque? Sino niya yan? Sino man niya yan? Sabi rito, harapin niya. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo disputes former presidential spokesperson Harry Roque's claim of political persecution, saying the charges stem from Roque's own words during a congressional hearing. Marami siyang contradiction at inconsistencies. Kaya siya nadimanda Galing mismo sa kanya. Panelo said in an interview on One News. Sabi ni Ted Ramores, dati ko tong station managers, taga-daet, tumama ka rin after 1 million tries. You see, sabi ko sa inyo si Panelo, may saltik din. Sa statement niyang ito, magbabackfire ito sa posisyon niya, mga kababayan. This is a contradiction sa posisyon niya sa kaso ni Digong. Kasi si Digong din nakaso dahil din sa kanyang admisyon sa AGK. Di ba? Yung mga ebidensya, mga kababayan, galing mismo sa bibig. Kaya siya nakaso. Galing sa bibig mismo ni Digong. Admission. Other than that, yung mga ebidensyang napakalalakas. Siya yung tinuturo ng mga dati niyang mga opisyal. At siya mismo, tinuro niya yung sarili niya. Kaya binagang malakas na ebidensya, mga kababayan, laban kay Digong, yung kanyang mga sariling pronouncements. Pati si Bato, sabi ni Digong, death squad din yan. Ngayon naman si Panelo, yung dati niyang kasama, sinabihan na, harapin mo niya, kaya kanya na demanda, yung mga ebidensya galing mismo sa bibig mo. Di ba, mga kababayan? Baka niya, Mr. Maravillas, pinag-ulian na ining si kababayan mo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pinag-ulian? Yung senility. Nag-iisip bata na, mga kababayan. Bangga-bangga yung mga statements, mga prinsipyong ipinaglalaban. Pagkaaway niya, okay. Pagkakampi niya, hindi pwede. Di ba? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.